Hello, good evening once again mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang hot topic. Ang pag-uusapan pa rin po natin, dito pa rin po tayo sa itong pinakamainit ngayong pinag-uusapan. Yung destabilization at yung pulburon video na kaya po magkakaroon ng, kaya dito nagumpisa sa pulburon video itong alingas-ngas ng destabilization. Ngayon, ito pong mga issue na ito, ang pasimuno po nito mga Duterte vloggers, mga Duterte supporters. Nag-umpisa kay Maharlika, pinatulan ng mga ibang DDS vloggers. Sila, pinalaki nila. Kumbaga sa apoy binuhusan ng gasolina. Kasi bakit? Sa palagay ninyo, ano ang motibo? Itong nag-umpisa sa pulburon video na ito, na ibinibintang kay Pangulong Bongbong Marcos, nauwi na ngayon sa destabilization. Na tila bagay yun naman talaga ang purpose, ang siraan ng Pangulo, at nang sa ganun magalit ang taong bayan at mag-alsa, patalsikin. Para ano? Do you think ang mga pasimuno, ang mga gumagawa ng paninira ay Duterte supporters? Di po ba? And then, kapag naging successful sila sa paninira at talagang nag-alsa ang taong bayan, sino ang papalit? Di ba si Vice President Sara Duterte? Na kanilang sinusuportahan, kanilang iniidolo. And, do we think na walang kinalaman yung tatay, si ex-President Duterte, and also the daughter, si Sara mismo? Ang hinala ng marami, ang utak talaga nito ay yung mag-ama. At ako po naniniwala dyan, bagamat sa ngayon, idinidinay na nung ama ni ex-President Duterte. Nagpatawag po siya ng press conference, di po ba? Last Saturday evening, na idinidinay niyang lahat na wala siyang kinalaman sa mga destabilization rumors, kesyo yung pulburon video ay hindi totoo. Pero ang mga issue na ito ay matagal na Matagal na, last year pa. Siguro mga nag-umpisa to mga bandang November or earlier. Kung talagang walang kinalaman, bakit ngayon lang nag-deny? Di ba dapat sa umpisa pa lang? Ngayon, nagsalita na yung ama, nag-deny na. Pero itong si Vice President Sara Duterte ay tahimik. Ang hinahanap ko po sa kanya ay reaksyon. Public statement. Di ba, mahilig naman siyang gumawa ng mag-post ng mga public statement. Nagpo-post sa Instagram niya, sa Facebook. Bakit ngayon? Napakatahimik. Na kung tutuusin, nag-umpisa sa pulburon video na kagagawan ng mga supporters nila ng mga Duterte. At lumobo, parang apoy na binuhusan ng gasolina. Pinalaki. Hanggang sa umabot sa destabilization talks na sa katotohanan
Kumbaga yun naman talaga ang motibo nila eh. Ang siraan si Bongbong Marcos, ang Pangulo, nang sa ganun ay magalit ang taong bayan, mag-alsa, maghimagsik, pati yung mga lahat, mga pulis, mga military. Kasi matagal na ngang nananawagan yung nagpasimuno niyan eh, si Maharlika. Ilang beses sa kanyang tuwing magbablog na ang content niya is itong pulburon video. Palagi siyang nananawagan sa mga kapulisan at military na bakit wala daw ginagawa, bakit hanggang ngayon hindi pa nagre-revolusyon. Ngayon, bakit po itong si Sara Duterte, kung wala siyang kinalaman dyan, or against siya sa mga ginagawang ito, na ang may gawa, mga suportadores niya, na siya ang kumbaga, siya ang magkikinabang. Siya ang beneficiary, ultimate beneficiary. Di ba dapat, kung talagang wala siyang kinalaman, kung talagang matino siyang tao, na wala namang ibang magkikinabang dito sa panawagan ng mga supporters niya na dahil sa pulburon video magagalit ang taong bayan, mag-aaklas, magpi-people power, impeachment, kudita, whatever. Sino magkikinabang? Di ba siya? Pero bakit wala man lang salita? Ni hindi man lang magpalabas ng kung ano. Ano man lang na salita mula sa kanya na, hoy, tigilan nyo nga yan. Nakakahiya sa party ko. Baka isipin ng mga tao ako ang may pakanan yan. Di ba na ganun? Kung talagang walang kinalaman. Ang nangyari po, hindi ba, sinakyan pa niya yung pulburon video. Kumanta-kanta pa siya ng Last Christmas, I give you my heart. The very next day, you give it away. Tanga lang naman po kasi ang hindi masasakyan ang ibig sabihin nun. Di ba? Patama yun kay Bongbong Marcos na para bang ginagawa niyang traidor yung Pangulo. Unang-una, sino ba ang umpisang nag-traidor? Di ba? Ilang beses na po natin pinag-usapan yan, ilang beses ko na yun na-content na kung sino ang nag-umpisa ng kaguluhan ngayon. Sila, grupo nila, si Gloria Arroyo, siya, silang mga Duterte Arroyo, sa kanila nag-umpisa ang gulo. Sila ang traidor. Tapos ngayon binabaliktad yung Pangulo natin. Kakantahan mo ng Last Christmas, I give you my heart. Isa pa, nag-post pa siya ng video kung saan isang batang maliit, inaabutan niya ng isang paketeng pulburon at sabihin pa niya na, kainin mo, ubusin mo, mga isang linggo maubos mo yan. Pulburon, nakaka-addict yan. Anong klaseng utak mayroon itong Vice President natin na gusto ninyong iluklok bilang Pangulo? Isip bata. Di ba pagka-isip bata yun? Pagka-childish yun? Magpaparinig ka na, kung matino itong babaeng ito na gustong maging Pangulo, pulburon, alam mo palang makaka-addict, bakit mo isinusubo sa isang batang paslit? Sabihin po, kainin mo, nakaka-addict yan. Nakaka-addict pala eh. Ba't mo ipinapakain sa bata? Hindi nag-iisip. Yan ba ang gusto ninyo maging Pangulo? Childish, immature. Hindi po talaga bagay maging Pangulo. Pero ito ang pilit na iniluluklok nitong mga Duterte vloggers na ito. To the point na hanggang sira-siraan nyo yung nakaupong Pangulo para tumalsik.
Para yan ang iluklok ninyo? Na wala namang kwenta mag-isip? Parang sabi dito sa amin, giring-giring. Parang lukarit. Pare-pareho sila, yung mga Duterte vloggers na yan. Mula kay Maharlika, yung Mr. Sasot, pati itong si Inday. Para sila mga lukarit. Bakit hindi nagpapalabas ng statement itong Vice President? Kung hindi ka, wala kang ipapalabas na salita na kinukundina itong mga ganito, itong paglabas ng pulburon video, itong mga destabilization, wala kang salita, hindi mo kinukundina yung mga may kagagawa nito, na mga suportador mo. So, anong ibig sabihin nito? Di ba may kinalaman? Mga kababayan, anong iisip? Ako yun ang iniisip ko eh. May kinalaman si Sarah at yung tatay niya. Kasi, kung talagang wala silang kinalaman dyan, at kung matino sila, matitinong tao, dapat sana sinasaway nila. Lalo na ikaw, Sarah. Dahil ikaw ang beneficiary. Ikaw ang magkikinabang sa resulta ng impeachment, ng people power, ng kudita, whatever. Di ba? Pero hindi ka nagsasalita. Wala kang say. Kasi may kinalaman ka. Baka ikaw pa nga nag-feed. Dahil talagang atat kayo, atat ka na maupo sa Malacanang. Kayo ng iyong ama. Atat na atat kayo. Hindi kayo makapaghintay. Alam ninyo na ang pagpapalit ng Pangulo sa 2028, dadalawang taon pa lang ang Bongbong Marcos na kaupo, gusto nyo ng palitan? Bakit? Mas magaling ka? Mas magaling kayo sa Marcos? Wow! Anak ito nung Ferdinand Marcos Sr. O sinakala ninyo mas magaling kayo? 2 taon pa lang gusto nyo ng patalsiki kasi hindi kayo masaya? Hindi kayo kontento? Bakit? Akala ninyo yung mga tao matutuwa sa inyo? Sana naman pupulsuhan ninyo yung taong bayan. Huwag basta yung sarili ninyong gusto. Sarili ninyong kagustuhan lang ang gusto ninyong mangyari. Majority ng tao ayaw sa Duterte. Kayo lang ang nagpupumilit na maupo, bumalik sa Malacanang. Nakatikim kayo eh. Nakatikim ng Malacanang. Ayaw nang umalis. Gustong bumalik. Ano meron sa Malacanang? Wala kayong utang na loob sa Marcos. Kung hindi dahil sa Marcos hindi naman kayo makakatikim ng presidency. Di ba mga kababayan? Sa totoo lang, sino ba si Duterte during that time? Mayor lang naman siya ng Davao, hindi naman siya national figure. Bakit siya naging Pangulo? Dahil sa suporta ni Amy Marcos. O, di ba? Sinuportahan ni Amy Marcos. Binitbit ni Amy Marcos yung mga Marcos loyalist na milyon-milyon. Kaya siya nanalo. Wala namang Duterte supporters na national. Ang Duterte fans, Davao lang. Tama hindi? Davao lang po. Yun ang kanilang kaharian, Davao. Ngayon, dahil sa laking pagkakamali ni Amy Marcos na iniluklok itong si Duterte, ngayon tuloy, ayaw nang pabalikin ng Marcos.
Oh, Aimee, di ba? Kahit na ikaw, Aimee, ewan ko lang kung papopormahin ka niyan. Oh, sa 2028, ilang taon ka na, Aimee Marcos? Ano ka na ba? 70 na ba? Or ilang taon na si Aimee ngayon? 67? Oh, baka 70 ka na nun. Baka lang ha. More or less 70. Bata pa naman. Pero, sa 2028, di ba ang nakadestino na magiging Pangulo ay si Sara? Vice President ka siguro. O kailan ka pa magpe-presidente? Ano ka na nun? Mag-80 ka na nun. Or, buti kung papormahin pa kayo. Hindi kayo ituloy-tuloy nila yan, sila-sila. Ikaw kasi, pinaporma-porma mo pa eh. Yan tuloy. Para kang kumuha ng batuta na ipinukpok sa ulo mo. Ngayon may kaagaw kayo. Ikaw mismo. Di ba nagbabalak ka rin maging Pangulo? Hindi ako naniniwala na papopormahin kayo niyan. After Sara, ewan kung sino naman. Nakatikim lang ng Malacanang eh. Gusto ng balik-balikan. Gusto gawing Davao. Di ba sa Davao, sila-sila lang na Duterte? Wala ibang nakakaporma sa Davao, di ba? Kanila ang Davao. Kaharian nila, kingdom. Ngayon, yung Pilipinas, gusto na rin nilang gawing Davao. Gusto ng angkinin na maging kaharian nila. Kahit hindi naman qualified. Di ba? Hindi naman qualified si Sara. Excuse me. Hindi qualified maging Pangulo yan. Sa utak na utak lang eh. Excuse me. At kaya lang naman yan malakas dahil sa tatay. Diba? Kung si Sara lang, wala namang wala namang hatak sa tao yan. Ang may hatak yung tatay. O pag nawala ang tatay, kumusta na siya? Hindi man yan. Wala yan. Dinadaan lang sa takutan eh. 'Di ba? Anong ginagawa nila ngayon? Paninira, pananakot, pagbabanta. Kung ano-ano. Inumpisahan sa panawagan ng civil disobedience. Hindi umubra. Ngayon naman, pulburon video na hindi naman natin makakita ng kopya. Kung talagang gusto ninyong siraan si Bongbong Marcos, kung talagang totoo yung video na yan, matagal nyo nang ipinost yan sa social media, sa mainstream media, kahit saan. Kahit nagpagawa pa kayo ng billboard, kung talagang totoo. O asan? Diba? Ini-etching nyo lang si Bongbong Marcos na manginig, ay, may video. O lalabas daw yung video kung kapag hindi daw bumaba sa pwesto si Bongbong Marcos, ilalabas yung video. O bakit hanggang ngayon wala? Paano kung uto-uto si Bongbong Marcos na, uy sige, magbibitaw ako. Then after magbitaw, wala naman palang video. O, di ba nang uuto lang kayo? Ginagawa niyo yung uto-uto si Bongbong Marcos eh. Ngayon naman, inuuto na naman dyan sa pakiusap ni Duterte na ibalik ang SMNI, na huwag tanggalan ng prangkisa ang SMNI. My God! President Bongbong Marcos, huwag kang maniniwala dyan. Marami sa taong bayan ang hindi pabor
na pagbigyan nyo na magtuloy-tuloy ang SMNI. Dahil pag itinuloy nyo yan, kapag hinayaan nyo yan na umere uli, balik na naman sila sa dati. Fake news, yung pagmumura ni Duterte dyan sa programa niya. Tapos mamaya, yan pa ang gagawin na instrumento sa mga susunod na eleksyon para masiraan kayo, Pangulo. Ano ba naman itong Pangulo natin? Nakakainis naman, sobrang mabait. Nagpahatid lang ng salita yung si Duterte na gusto niyang makipag-usap. Actually, ang pagkakasabi ni Duterte, indirectly. Gusto makipag-usap indirectly. So, anong ibig sabihin? Hindi naman talaga siya makikipagharap. Personal. Kwan lang, palipad hangin. Gusto lang iparating kay Marcos, kay Bongbong Marcos, yung gusto niyang mangyari. Kasi nakakahiya kasi sa party niya, na lalapit siya kan Bongbong Marcos, makikiusap, maninikluhod. Hindi niya kayang gawin yun. Kaya, ayan, through press conference, press release, iparating na niya yung gusto niyang mangyari, na spare SMNI for the sake of the Son of God. My friend. Tapos, ito naman pong Pangulo natin, ewan ko ha, totoo ba nagaling nga kay Pangulo yun, yung PCOO, na kesyo, oo daw, bukas ang Malacanang. Wala pa ngang 24 hours ang nakalipas, may sagot na kaagad. At ayan pa, yung Malacanang pa ang tatawag kay Duterte? Ano yun? Ano ba naman kayo dyan sa Malacanang? Bakit kayo ang tatawag kay Duterte? Siya ang may kailangan sa iyo. Di ba mga kababayan? Ano ba naman yan? Parang namang walang prinsipyo. Siya ang may kailangan, si Duterte ang may kailangan, siya ang lumapit, siya ang magtawag. Siya ang tumawag sa Malacanang, pwede tayo mag-usap? Hindi yung kayo. Okay na yung salitang bukas ang Malacanang. Okay na yun. Pero ang dugtungan ninyo na tatawag ang Malacanang kay Duterte para sa schedule? Ang tanga. Kaninong idea yan? Oy, First Lady Lisa, ano ba yan? Kita na tuloy yung strap ng barko. Hindi kayo ang may kailangan. Bakit kayo ang lalapit? Siya ang palapitin nyo. Siya ang makipag-appointment, hindi kayo. Sus Maria Josep, wag naman sana na baka pati kayo na rin ang pumunta ng Davao. Hindi na ako bilib niya. Di ba mga kababayan? Tama hindi. Bakit sila ang tatawag? Yung isa ang may kailangan. Alam mo kung ako yon, hindi ko yan papansinin. Dididmahin ko yan. Manigas ka dyan. Or, hayaan mo siyang magpunta ng Malacanang, kumatok doon. Hindi yung Yosef naman. Alam naman natin na mabait si PBBM, pero wag naman sana pong para ng parang nakakapanghina. Ano ginagawa ni Attorney Lisa? Akala ko ba matapang kayo, Attorney Lisa? Kayo ang gumagawa ng mga desisyon. Kaninong desisyon yan? Na yung Malacanang tatawagan si Duterte para sa appointment? Mali! Mali! Matapos ninyong sira-siraan si Bongbong Marcos? My God! PBBM, First Lady, matapos kayong sira-siraan nitong mga Duterte supporters,
Parang kayo pa ang lalapit doon. No, nga si Sara, ni wala kang marinig na pagsasaway dyan sa mga supporters niya, sa mga pinaggagawang kabalbalan sa inyo. Tapos ayan pa. Kaya destabilization. Wala ka man lang narinig. Tuwang-tuwa siguro kung natuloy yung kudita. Tuwang-tuwa yan si Sara. Yan si Digong. Diyos ko naman. Pangulong Bongbong. First Lady Lisa. Sana wag kayong basta mapauuto dyan. Inuuto lang kayo niyan. Wag naman. Pero siyempre, alam ko naman na matalino kayo. Ewan ko lang kung ano ang mga plano. Pero bakit naman kasi ganon? Bakit kayo pa ang... Wala pa ngang 24 oras nagbukas na kaagad ang Malacanang. Nagparating na kaagad kayo ng salita na bukas ang Malacanang. Oo naman, siyempre kailangan bukas ang Malacanang sa mga gusto makipag-usap. Pero kunting ano naman, kunting pakieme naman. Dapat yan, ganyang klaseng tao, dapat nga yan, hindi yan pinapansin Matapos kayong sira-siraan, tapos ipagpaplanuhan kayo ng ikudita. Huwag kayong maniniwala dyan. Nagdadrama lang yan. 90% ng mga Pilipino hindi naniniwala sa pinagsasabi ng mag-amang ito. Huwag kayong pauuto. Malacanang. Di ba mga kababayan? Tama hindi. Okay. Sana nga, huwag magpauto.